Maing buntag sa inyong mga kamarot, ngayong araw ngay napakaaga kang gumising. Dahil ngay naisipan kong magluto ng kangkong at ngayon ngay mangunguha tayo ng kangkong. Nasa bukid nga ako ngayon at nakapagpaalam na ako para manguha ng kangkong. Isa nga ito sa mga farm dito sa amin na kaibigan ng auntie ko ang may-ari. May mga tanim nga dito ng kangkong na hindi gaano karami kaya pinaharvest na sa akin. Kaya nga pinuntahan ko na kaagad dito para malaman ko kung pwede na ba itong lutuin. Dito nga pala may mga biik na inalagaan na pagmamayari ng auntie ko. Napakaganda nga rin dito dahil napakaraming puno ang nakapalibot. Kaagad ko nga hinanap kung saan nakatanim ang mga kangkong para ma-harvest ko na. Dito nga nakita ko kung saan nakatanim ang mga kangkong, kaagad ako nanguha. Napansin ko nga ang ibang kangkong inuud na kaya pinipili ko ang wala pang uod. Naisip ko nga na uubusin na lang ito dahil huhugasan pa naman ito bago lutuin. Baka pag hindi ko to ubusin mga marot, ang kapitbahay ang uubos. Chari! Kaya nga isamahan nyo na lang ako para mag-harvest ng kangkong. At ngayon nga mga kamarot, sa wakas natapos na ako sa pag-harvest ng kangkong. At tayo ngay uwi na mga kamarot at upang ito'y mahugasan at maluto. 10 years later at nasa bahay na nga ako at kailangan na natin tong hugasan. Bago nga hugasan at lutuin ng kangkong, kailangan muna natin tong himayin at putulin. At pagkatapos mga marot, hugasan natin ito ng paulit-ulit. Kailangan natin tong hugasan ng paulit-ulit, baka may mga insekto na masasama pag naluto na to. At kung okay na nga ang kangkong mga marot, i-prepare naman natin ang mga ingredients para sa pagluluto. At naisipan ko ang gumamit ng sardinas at iba pang ingredients para lalong pang sumarap. At ito na yung mga ingredients mga marot para sa pagluluto ng sardinas with kangkong. Pwede naman tayo magluto ng adobong kangkong pero para maiba, igagamit tayo ngayon ng sardinas. Kung hindi mo pa na-try to, kaya itry nyo na to mga kamarot. Dahil napakasarap pag ginamitan nyo ng sardinas. At ngayon ngay magluluto na tayo, unahin na natin ng mantika. Sunod na rin ang wangba at sibuyas, pati na rin ang sardinas. At haluin lang natin to mga kamarot at lagyan na natin ng patis. At pagkatapos nga nito, isusunod na rin natin yung kangkong. Haluin lang talaga natin itong mga kamarot para maging ganito na siya at napakasarap na. Pag ganito na siya mga kamarot, malapit na itong maluto at ready to eat na rin to. At ngayon naluto na ito mga kamarot, kailangan na natin itong ipatry, ipakain sa mga kasama natin. Excited na nga ako ipatikim ito mga kamarot kung masarap nga ba talaga ito. At ngayon natikman na ito at approve naman dahil naubos niya ito mga kamarot. Kaya kung ako sa inyo mga kamarot, itry nyo na rin ito para makatikim na rin kayo ng ibang putahe ng kangkong. Kaya maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-follow.